Libro ng Demonyo. Magandang araw sa iyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga tagapakinig ng kwentong takip silim. Ako nga pala si Juan, 26 years old, Tubong, Calamba, Laguna. Nais ko sanang i-share sa inyo ang mga kahindik-hindik na karanasan ko noong ako'y second year high school. May bayaw ako na isang sundalo. Magkakapitbahay lang kami dahil sa isang compound lang kami nakatirang magkakamag-anak. Dahil gusto kong magkapera noon, nakiusap ako sa ate ko na lilinisin ang bahay nila tuwing umaga, kapalit ng 100 pesos kada linis. Payag naman ang ate ko dahil busy sila ni kuya sa work at walang masyadong oras para mag-ayos ng kanilang bahay. Idol ko ang kuya ko dahil isa siyang sundalo. Lagi ko siyang pinapanood kapag naglilinis ng kanyang M16 at 45 na baril. Isang hapon ng Sabado, bandang 3:00, tinawagan ako ng bayaw ko at sinabing linisin ang bahay nila dahil may dadating siyang mga bisita. Agad akong pumayag dahil bukod sa may pera na naman ako, tiyak ako ang utusang bumili ng bumili. Siyempre, akin na ang sukli pagkatapos. Nalinisan ko na ang lahat ng parte ng bahay, puwera lang sa kwarto nila. Kala ko ay andoon si ate dahil parang may mga nagsasalita doon. Akala ko may mga bisita siya at sa kwarto sila nag-usap-usap dahil naka-aircon yun. Ganon kasi palagi ang mga bisita niya. Mga nag-cutics lang naman, naka-aircon pa. Nang kumatok ako sa kwarto, ay siya namang pagtunog ng cellphone ko. Nagulat ako kasi tumawag pa si ate sa akin, eh nasa kwarto lang naman siya. Ang sabi niya, linisan ko na rin daw ang kwarto nila at pinapalabas na rin niya ang mga labada dahil lalabhan daw niya kinabukasan. Dahil sa pagtataka ko, sinabi ko kay ate na akala ko ay nasa kwarto siya dahil may mga narinig akong nag-uusap-usap sa loob. Nagulat ang ate ko dahil sa sinabi ko. Sinabi niyang nasa trabaho siya dahil may pasok. Pagkatapos ay inutusan niya akong silipin ang silid dahil baka raw ang asawa niya ang naroon kasama ang mga barkada nito. Dahil sa malamang daw ay nagsisipaglaro ng PlayStation. Sinagot ko si ate na wala si kuya sa bahay dahil nasa base siya para pumirma ng extension para sa kanyang leave. Dahil sa pagtataka ni ate, pinapacheck niya sa akin ang kwarto. Kuha niya sa akin ang tear gas na nakalagay daw sa itaas ng cabinet sa kusina. Agad ko siyang sinunod. Pagkatapos ay dahan-dahan kong binuksan ang kwarto nila habang nakaamba ang hawak kong tear gas. Pero nang mabuksan ko na ang pintuan, wala naman akong nakitang tao sa kwarto. Nakalock ang sliding window at nakabukas din ang aircon. Pati ang ilalim ng kama ay tiningnan ko dahil baka nagtago roon ang tao. Pero wala naman. Tinawagan ko ulit si ate at sinabihan na walang tao. Sinabihan ko rin siya
na gusto nyata nilang sunugin ang bahay nila dahil iniwan na naman nilang bukas ang aircon. Mabuti na lang talaga at inutusan ako ni Kuya na linisin ang bahay nila. Natuwa naman ako dahil sinabi ni Ate na dadagdagan na lang daw ang allowance ko kaya huwag na raw akong magreklamo. Pinatay ko na ang split type na aircon at nagsimula ng magwalis. Pero pagtingin kong mabuti sa tiles, may nakita akong bakas ng paa sa kisame. Makintab kasi ang tiles nila sa kwarto. Para itong salamin. Kaya nakita kong may bakas ng paa. Kulay itim ito at parang basa pa. Parang plastic na sinunog ang itsura. Sinundan ko ang bakas ng paa habang hawak ng mahigpit ang walis tambo. Dahil kapag nakita ko kung saan nagtatago ang gumawa nito, ay agad kong haambalusin. Natapos ang bakas ng paa sa built-in cabinet na pinagawa nila Ate na kasing haba ng pader. Habang papalapit ako sa cabinet, sunod-sunod na kalabog ang narinig ko sa loob nito. Dahil likas akong matapang at aktibo din na miyembro ng simbahan sa youth ministry, ay lakas loob kong binuksan ang cabinet. Akala ko ay makikita ko doon ang hinahanap ko. Pero isang libro at itim na tela ang nakita ko. Limegeto. Yan ang pagkakabasa ko sa pangalan ng libro. May nakasulat din sa itim na telang pinambalot sa libro. Iniba ko lang po ang ibang letra para hindi po umepekto ang nakasulat kung ano man ito. In nomine tenebrarum servus meus Bargo sicemini mandato meum it custodeti mi aglandibus. Pagkatapos ko pong banggitin ang spell, bigla akong nahimatay. At nagising ako dahil niyuyugyug ako ni Bayaw. Nang magising ay pinainom ako ng tumig. 6:00 na iyon ng gabi. Saka ako nagtanong kay Bayaw kung para saan ang nakita kong libro at telang itim. Sinabi ko rin na nahimatay ako pagkatapos kong basahin ang nakasulat. Sinabi ko rin sa kanya ang nakita kong mga bakas ng paa. Nagulat ako sa revelasyon ng Bayaw ko. Huwag ko raw galawin ang librong Limegeton dahil ito raw ay naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa 77 demonyo na ginamit at naging alaga ni Haring Solomon na anak ni Haring David. Sila yung mga nasa lumang tipan ng Biblia. Ang mga nakasulat naman sa tela ay mga orasyon daw para mag-invoke o magtawag ng mga demonyo para magamit sa mga pangangailangan. Sinabi rin niya na may naganap daw na hold-upan sa LBC. At dahil walang gwardya doon, nasakto namang magpapadala daw siya ng sulat. Wala daw siyang dalang service firearm at wala siyang nagawa kundi tawagin ang isa sa kanila, ang tinutukoy niyang demonyo. Sa itim na tela ay mayroong triangulo na may mata ng Horus.
Sinabihan niya kung huwag ko na raw itong gagalawin dahil baka may mangyaring masama. Baka raw makatuwaan ako ng mga nilalang. Sir Jupiter, dahil mahilig ako sa mga kakaibang bagay at sa tingin ko ay bukas ang aking pandama sa supernatural, nagpakwento ako ng nagpakwento sa bayaw ko. Pero hindi ko alam kung bakit parang may mga kakaibang nangyayari sa akin tuwing gabi. Dahil tuwing gigising ako sa umaga, ay maputik ang aking paa. Nakahiligan ko na magsuot palagi ng kulay itim. Mahilig din ako sa mga horror at violent movies. Hindi ko din gusto ang maliwanag na kwarto, kaya nagpalit ako ng itim at pulang kurtina para hindi masyadong maliwanag sa bahay. Napapansin na rin ng aking ama na matamlay ako at nagiging palasagot sa kanila. Kinausap ako ng bayaw ko isang araw at sinabi niya na itatapon na daw niya ang kanyang mga gamit dahil hindi na rin maganda ang mga nangyayari sa bahay nila. Naroon daw na ang mga gamit ay nagbabagsakan. May mga bulong na siyang naririnig at mga halakhak na animoy galing sa ilalim ng lupa. Naisipan ng bayaw ko na isuko na ang kanyang mga gamit dahil isang araw, naimbitahan siya ng kanyang kaibigan na sumama sa isang maliit na Bible study. Dahil nga po uma-attend na si bayaw sa Bible study nang minsan na matapos ang kanilang gawain, hindi siya nagatubili na magtanong sa pastor. Kinuwento po niya na isa siyang sundalo na nadestino sa basilan. Nawalan po sila ng kontak sa base at na-stranded sa gitna ng kagubatan. Alam nila na delikado dahil napapaligiran ng terorista ang lugar. Wala silang nagawa kundi kainin ang mga kalaban na kanilang pinatay dahil wala silang ibang mapagkukunan ng pagkain. Isang araw daw, habang sila ay naghahanap ng maiinom ay may nakita siyang isang misteryosong kubo sa tabi ng batis. Sa loob nito ay may ermitanyo. Hinang-hina ito dahil sa gutom. Hindi siya makalabas dahil sa takot na tamaan ng bala. Saktong marami daw siyang napitas na mga ligaw na bungang kahoy at nakakuha rin ng malinis na tubig na inumin at ibinigay niya sa matanda. Bilang kapalit, binigyan daw po siya ng libro at panyulito na magagamit daw niya sa oras ng pangangailangan. Hindi na daw niya kasi kayang alagaan ang librong yun dahil nangangailangan ito ng dasal na Latin kada Miyerkules at Biyernes at tuwing Sabado naman daw, bawal kumain. Sinaulo raw po ng bayaw ko ang dasal na Latin at pagkatapos ay sinunog niya ang libreto. Halos 6 na buwan daw sila sa gubat at nabubuhay na lamang sa mga kamote at tubig sa batis. Isang araw, bigla raw silang naabutan ng kalaban. 15 raw sila sa grupo at dahil sa pangangailangan, tinawag niya raw ang lahat ng alaga ng Limegeton na sina Azazel, Belial, Valak, Samael at iba pa. Nagtataka raw ang mga kasamahan niya dahil yung mga balang pinapaulan sa kanila ay mistulang umiilag lang sa kanilang katawan. Lahat naman daw ng kanilang atake kahit gaano kalayo ay tumatama sa kalaban.
at sa araw ding yun ay nakatakas daw sila sa pagkakatrap sa gitna ng gubat. Nakabalik daw sila ng base at nakauwi sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya lang daw nabasag ang kanyang unahang ngipin sa lakas ng orasyon. Huli na nang malaman niya na may kapalit daw pala yun. Kukunin daw nito ang kaluluwa ng may-ari sa oras ng kanyang kamatayan. Makakaligtas lang daw kung maipapasa ang Limegeton sa iba. Matapos daw pong ikwento ng bayaw ko ang lahat ng iyon sa pastor, ay sumagot daw po ito sa kanya. Naniniwala daw po ang pastor na hindi ito gawa-gawa lang ng bayaw ko, dahil simula nang binanggit ni bayaw ang 4 sa mga alaga ng Limegeton, ay nagsimulang mag-iba ang aura niya. Bumigat ang paligid. Mukha raw na natawag sila ni bayaw ng mga oras na yon. Habang nag-uusap si pastor at si bayaw na Henry, ay may nagwawala sa labas ng kanilang simbahan. Nagkabasag-basag daw ang mga paso ng halaman, pero pagsilip nila ay walang tao. Kaya bumalik sila sa loob ng simbahan. Unang pumasok sa loob si Kuya Henry at sumunod ang pastor. Habang pabalik sila sa upuan ay huminto si Kuya Henry. Paulit-ulit daw niyang sinasabi na, "Nandyan na sila!" Pinagpapawisan daw si bayaw ng butil-butil. Nakita raw ni pastor ang 4 na anino na lumabas galing sa ilalim ng lupa at pumasok daw sa bibig, sa tenga, sa ilong at sa mga mata ni bayaw. Maya-maya raw ay tumawa ng nakakatakot si bayaw at pasigaw na nagsalita nang tumalikod si pastor. Sinabi raw ni bayaw na ang inaakalang madadala ni bayaw sa liwanag ay hindi mangyayari. Si bayaw raw talagang nakatakdang magmana ng libreto. Dahil magmula raw sa kanyang ninuno ay nakatakda na talaga siya para magmana ng itim na karunungan. Saan daw nito habang patuloy pa rin sa pagtawa? 63 taong sabay-sabay na nagsasalita. Lumalim daw ang mata ni bayaw, nangitim ang balat at dahan-dahang humarap sa pastor. Agad na tinawag ni pastor ang kanyang panganay na anak. Pinakuha ang langis na kung tawagin ay anointing oil na galing pa mismo sa Israel at nagsimulang magbasa ng mga passage sa Bible. Nilabanan daw ng pastor ang demonyo na nasa katawan ng bayaw ko, pero hindi din biro ang lakas na sumapi kay Kuya Henry. Matigas daw ito at ayaw sumuko. Kailangan daw na lumaban ni Kuya Henry sa loob ng katawan niya. Ang sabi ng pastor ay inabot sila ng halos 12:00 ng gabi. At bago umalis ang dyablo ay nagbanta ito na bago sumapit ang 3:00 ng madaling araw ay kukunin niya si Kuya Henry. Kaya nagpasya ang dalawa na sa simbahan na lang matulog. Kinabukasan sinamahan ng pastor ang bayaw ko sa bahay nila para kunin ang Limegeton, panyulito at ang triangulo upang sunugin. Nagdasal muna sila at humingi ng tawad si Kuya Henry sa Diyos at isinuko ng tuluyan ang lahat ng kanyang kaalaman sa itim na karunungan. Sinunog namin ang mga gamit sa gitna ng aming compound at nang lumapat na ang lighter,
biglang lumiyab ng ubod ng lakas ang librito. Parang may mga espiritu sa loob na nag-iyakan. Sa lakas ng apoy ay naihagis ng pastor ang mga gamit. Muntik pang masunog ang kanyang sombrero sa biglang pagningas ng apoy. Kitang-kita ko, Sir Jupiter, ang mga itim na anino na nagliparan at pumasok pabalik sa lupa. Napakadaming anino. Ngunit mayroong isa na ang tawag ay Strongman. Ito raw ang pinakapinuno ng Limegeton at bigla itong sumaklob sa katawan ni Kuya Henry. Kaagad na sumigaw ang bayaw ko ng tulong dahil may kumukontrol daw sa katawan niya. Maya-maya ay sinasakal na ni Kuya ang sarili niya kaya pilit ko siyang pinipigilan. Napakabigat ng braso niya nang hawakan ko. Parang 4 na braso ang pinipigilan kong sumasakal kay Kuya. Nakaramdam din ako ng parang kuryente nang hawakan ko siya. Agad na nagdasal si Pastor at nilabanan ng demonyo. Inilapat ni Pastor ang kanyang kamay sa mukha ni Kuya Henry at biglang sumuka si Kuya Henry ng itim na likido. Parang malapot na putik ito na napakabaho at tumawa na si Kuya ng ubod lakas. Sabi ng demonyo na nakasapi sa katawan ng bayaw ko, sa kanya na raw ang kaluluwa ni Kuya. Hindi raw namin siya mapapalabas doon sa katawan. Marami na raw ang nagtangka pero nabigo. Tapos tumatawa siya ng nakakatakot. Nang sandaling yun, sinabi ni Pastor na isa na lang daw ang mas makapangyarihan na makapagpapalayas at makakatalo sa demonyo. Ang Diyos. Kaya nagdasal ang Pastor na ginamit niya ang pangalan ng Diyos para kalabanin ang demonyo. Pinilit ni Pastor na paaminin ng demonyo kung sino siya. Nagtagisan sila at nagmatigasan, pero sa huli ay natalo ang demonyo at umamin kung sino siya. Ang sabi niya, siya raw ang tagapamahala ng mga demonyo. Pumangalawa sa pwesto. Hari ng kasinungalingan at panunukso at general sa himpapawid. Siya raw si Baalzebub. Kasunod noon ay ang mga pagtawa nito ng napakalakas na parang walang katapusan. Dahil umamin na ang demonyo, natalo at napaalis ito ni Pastor sa pagkakasapi kay Kuya. Bago pa man lumabas ang demonyo ay mistulang lumutang si Kuya Henry ng mga 1 pulgada mula sa lupa at nakadipa na pakrus ang kanyang kamay. Pagkatapos ay bigla siyang nawalan ng malay. Mabuti na lang at nasalo siya ni Pastor at naiupo agad sa upuan. Nahimasmasan kaming lahat dahil pakiramdam namin ay gumaan na ang paligid. Umaliwalas ang mukha ni Kuya Henry at pakiramdam daw niya ay mas magaan na daw siya kaysa sa balahibo ng manok. Pero ang sabi ni Pastor, hindi pa raw tapos ang laban. Bigla raw akong tumawa at tumakbo papasok sa bahay nila Kuya Henry. Agad daw nila akong hinabol. Sina Pastor, si Kuya Henry at ang anak niya. Mabuti na lang daw at si ate ay nasa trabaho ng oras na yun. Ang nanay at tatay ko naman ay di na sumunod dahil sa takot. Nagdasal na lang sila at umawit ng Christian songs sa labas ng bahay. Sir Jupiter, lahat ng ito ay nangyayari ng tanghaling tapat. Pagkapasok daw nila sa bahay ay hindi nila ako makita. Napakabigat daw ng pakiramdam nila sa loob ng bahay
na animoy naglalakad sila sa baha. Wala raw ako sa salas, kahit sa kusina at maging sa CR. Ang huling pinasok nila ay ang kwarto mismo ni na Kuya Henry. Nahirapan daw silang pasukin ang kwarto pero hindi naman nakalak. Parang may puwersa daw na pumipigil na mabuksan ng pinto. Malaking tao si Kuya Henry. 5'11" siya at 5'7" lang ako. Payat din ako nung time na yun na nasa 49 lang ang aking timbang. Kaya imposible daw na hindi nila halos maitulak ang pinto. Nakapasok daw sila ng pinatakan ng oil ang pinto at sa sobrang puwersa nila ay halos madapa sila papaloob ng kwarto nang mabuksan ang pintuan. Pero wala daw ako doon sa loob. Inikot nila ang paningin sa kwarto at sa loob ng built-in cabinet ay nakasiksik daw ako sa dulo. Nanginginig, naglalaway at nanlilisik ang mata. Inutusan ng pastor ang espiritu na lumukob sa akin na lumabas ng cabinet. Tumugon daw ako at patras na tinungo ang gitna ng kama sa silid ng cabinet. Para daw akong aso na umaatungal at pagsambit ng pastor ng pangalan ni Jesus ay tumalon daw ako ng mataas at dumikit sa pader ng mga 10 segundo. Winisikan ako ng oil at inutusang sabihin ang pangalan. Sinabi ko raw na ako ang anghel na walang hanggang kalaliman, ang hari ng demonyo at tagapagwasak. Ako si Apollyon. Akmang susugurin ko daw ang pastor pero nagtawag daw siya ng anghel at humingi ng saklolo. Bigla daw akong bumaliktad sa pagkakasugod. At dahil nakuha ng pastor ang pangalan ng demonyo, ay napalayas niya ito. Inabot na rin ang 3:00 ng hapon ang pagdadasal at pagpapaalis sa nakasapi sa akin. Sumuka din daw ako ng itim na mabahong likido. Simbolo na napalayas na ang dyablo. Simula noon ay pinagtibay pa namin ang aming pananampalataya. Hindi kami tumitigil magdasal at magsimba. At binabahagi din namin ang himala na nangyari sa amin sa ibang members. Maraming magtataas ng kilay sa kwento ko, Sir Jupiter. Pero sa maniwala sila at hindi, ito po ay totoo. Ngunit ang mga ganoong klase ng demonyo ay hindi mapapalayas ng simpleng panalangin. Kailangan ng matinding pananampalataya, pagdadasal, pagbabasa ng Biblia, at pag-aayuno. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli. Alamin at pakinggan ang mga totoong kwento at salaysay sa likod ng mga misteryosong pagpatay at nakakamanghang pangyayari sa mga krimen na naganap sa iba't ibang sulok ng mundo. Takip Silim, True Mystery Stories. Ikikwento sa inyo ng inyong lingkod, Jupiter Torres.
Bisitahin ang aming channel sa YouTube. Takip Siling True Mystery Stories. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads ng Takip Siling True Mystery Stories. Demonyo sa semenaryo. Magandang araw po, Sir Jupiter, at sa lahat ng bumubuo ng kwentong Takip Silim. Simula po nang makapakinig kami ng inyong podcast Spotify, lagi na namin kayong kasama sa mga biyahe namin pauwi at papasok sa aming trabahong mag-asawa. Pabati na rin po sa asawa ko na si Mengay the Martian dahil naniniwala po siyang isa siyang alien. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Bong. Isa po akong guro sa pampublikong paaralan sa Maynila, ngunit naninirahan sa Imus, Cavite. Ang aking pong karanasan ay naganap noong ako ay nasa 2 taon ko sa kolehiyo at nagpapasyang pumasok sa isang kilalang seminaryo dito sa Kalakhang, Maynila. Naging taong simbahan po ako at nasali sa grupo ng mga kabataang naglilingkod bilang lector at commentator sa mga misa. Naging malapit ako sa aming kura paroko noong mga panahon na iyon at tinanong niya ako kung gusto ko daw ba subuking pumasok sa seminaryo. Wala namang masama, kaya sinubok ko ang aplikasyon. Marami ang nagnanais na makapasok at talagang dadaan ka sa butas ng karayom bago matanggap. Hindi ko inaasahang papasa ako dahil sabi na rin sa akin ng aming kura paroko ay mga tunay na karapat-dapat lamang ang natatanggap sa seminaryo. Kinikilatis mabuti ng mga paring nangangasiwa roon ng bawat aplikante. Kaya naman laking gulat ko nang tinawagan ng aming kura paroko at sinabing isa ako sa mga tinanggap para pumasok sa taong iyon. Sobrang saya ko. Tinulungan niya akong ihanda ang lahat ng mga kailangan. Maging ang sponsor ay hindi ko na naging problema. Masaya niyang ibinahagi sa bawat misa na isa ako mula sa aming lugar ang tatahak sa daan ng pagpapari. Masaya na malungkot ang araw na ako ay inihatid ng aking mga magulang sa seminaryo. Masaya dahil bagong daan ang aking tatahakin. At malungkot dahil matagal kong hindi makakapiling ang aking pamilya dahil hindi maaaring lumabas sa seminaryo. 18 seminarista lamang ang natanggap para sa taong ito at 2 lamang kami na lagpas 18 ang edad. Kaya naman kaming 2 ni Kuya Jerome ang may sariling silid at ang iba ay sama-sama na sa isang kwarto. Nasa pinakataas na palapag ang magiging silid namin ni Kuya Jerome. Isa itong malawak na kwarto na nilagyan lamang ng dibisyon na hindi aabot sa kisame, kaya naman naririnig anuman ang sinasabi o ginagawa ng nasa kabilang kwarto. Maaari ring masilip ang ganap sa kabila kung tutungtong sa mataas na bagay, kagaya ng upuan o hagdan. Unang gabi namin sa loob ng seminaryo ay pinulong kami ng 2 pari na mangangalaga sa amin sa pananatili namin doon. Sina Father Julian at si Father Kiel. Si Father Julian ay kilala sa buong Archdiocese maging sa buong bansa dahil isa siyang exorcist. Ito yung mga napapanood natin sa pelikula na lumalaban sa mga demonyong sumasapi sa katawan ng tao. Kinikwento niya nga na hindi siya madalas na umuwi sa kanilang bahay dahil maaaring makasunod ang mga demonyo sa kanilang tahanan. Kaya madalas nananatili muna siya sa kanyang sasakyan. Kaya doon daw maraming demonyong nananatili.
Sa kalagitnaan ng pagsasalita ni Father Kiel sa aming oryentasyon tungkol sa mga tuntunin sa loob ng seminaryo, biglang namatay ang ilaw sa hallway. Sa labas ng silid kung saan kami nagpupulong. Wala namang nakakatakot doon sa nangyari dahil maaaring may nagpatay lamang ng ilaw. Pero nahintakutan kaming lahat sa loob nang sabihin ni Father Kiel na paano daw mamamatay ang mga ilaw sa hallway. Ang switch daw nito ay nasa loob ng silid kung saan kami naroroon. Nabakas sa mukha ng bawat isa sa amin ang takot dahil unang gabi pa lamang ay tila nais nang subukin ang aming pananampalataya. Pero pangiting sinabi ni Father Kiel sa amin na, "Don't worry, the exorcist is in the house." Hindi ko alam kung dapat pa kaming mapanatag sa tinura ng pari o lalong matakot dahil sa pagpapatotoong may mga elemento talaga tayong hindi nakikita. Sabi nila habang lumalapit ka sa kinikilala mong Diyos, ay lalong sinusubok ng demonyo ang iyong pananampalataya. Kaya hindi pala doon matatapos ang aking karanasang kakaharapin ang mga elemento sa loob ng seminaryo. Isang gabi, tapos na ang lahat ng gawain namin at handa na kaming magpahinga. Nagtungo na kami ni Kuya Jerome sa kani-kaniya naming silid. Gaya ng nabanggit ko, anuman ang sinasabi at ginagawa ng tao sa kabilang silid ay imposibleng hindi marinig. Bago pa man kami makahiga, ay inabutan na kami ng lights off dahil pagdating ng 9:00 ng gabi, ipinapapatay na ang lahat ng ilaw sa mga dormitoryo sa loob ng seminaryo. Nakahiga na ako nang biglang may marinig na boses ng babae na tila umaawit. Ngunit ang melodya lamang ng kanta ang inuusal. Tuloy-tuloy ang pag-awit ng boses na yon hanggang sa tanungin ako ni Kuya Jerome kung naririnig ko raw ba ang boses ng babaeng kumakanta. Tumugon ako sa kanya at sinabing naririnig ko rin ito habang takot na nakatalukbong ng kumot dahil baka bigla na lamang itong lumitaw at magpakita sa akin. Sinabihan ako ni Kuya Jerome na magdasal upang mawala ang hilakbot na aking nararamdaman. Sinunod ko siya. Ngunit ang akala kong makatutulong na mawala ang elementong kasama namin ay lalong nagpatindi sa mararanasan ko ng gabing iyon. Sa kalagitnaan ng aking pagdarasal, bigla na lamang tumalsik papunta sa akin ang aking tuwalya na nakasabit sa likod ng pinto. Basang-basa pa po ang tuwalya na yun dahil katatapos ko lang maligo at lagpas 2 metro po ang layo ng pinto sa aking kama kaya imposible po talagang ito ay nilipat lamang ng hangin. Patuloy lang ako sa pagdarasal sa paniniwala na yun na ang pinakamatinding mangyayari sa akin ng gabing yun. Nagkamali ako, Sir Jupiter, dahil sa gitna ng pag-uusal ko ng panalangin, naramdaman kong bigla tila may humahatak sa 2 kong kamay para paghiwalayin ang mga ito at ipatigil ang aking pananalangin. Pinilit kong labanan ng puwersang humihila sa mga kamay ko pero sobrang lakas nito kaya naman hindi ko na napigilan ang paghihiwalay ng aking mga kamay. Agad ko ginawakan ng krus na ibinigay sa akin ng aking mga magulang na nagtataglay ng St. Benedict's Medal at muling sumambit ng panalangin. Awa ng Diyos, Sir Jupiter, wala nang muling nagparamdam noong gabing yun at nakatulugan ko ang takot na naramdaman ko. Mas marami daw talagang tukso at demonyo sa mga banal na lugar dahil nais nitong patunayan ang kahinaan ng pananampalataya ng mga tao.
Hindi rin po nagtagal, lumabas ako sa seminaryo dahil na rin napilayan ang aking tuhod habang naglalaro ng basketball. Kahit pa ako ay gumaling na, hindi ko na ninais pa na bumalik sa loob at pinagpatuloy ko na lamang ang aking pag-aaral sa pamantasang aking pinagtapusan. Mula noon, bumilib ako sa mga taong nakatatagal sa loob ng seminaryo at tagumpay na didipa sa harap ng altar upang tanggapin ang responsibilidad na ikalat ang mabuting balita dahil nalabanan nila ang takot at pagsubok sa kanilang pananampalataya. Demonyo sa Semenaryo 2. Itago niyo na lang ako sa pangalang Andoy. Ang kwento ko ay tungkol sa kaibigan kong itago na lang natin sa pangalang Ken. Magkaibigan po kami mula nang magkakilala kami sa simbahan. Nagsakristan po kasi kami noon. Itong si Ken po, gusto talaga niyang magpare. Nalaman ko na lang one day na pupunta na siya sa seminaryo para mag-aral ng pagpapari. Pero nagtataka ako kasi ilang buwan pa lang ang nakalipas ay lumabas na siya. Kaya nung nakipagkita po siya sa akin, tinanong ko siya kung bakit hindi siya nagtuloy sa kanyang bokasyon. Doon na po siya nagkwento sa akin ng kanyang karanasan doon. Hindi raw po niya kinaya ang bigat ng mga pagsubok. Unang pasok pa lang daw po niya, ramdam na niya ang mabigat na aura ng lugar. May third eye po kasi si Ken at isa sa dahilan niya kaya gusto niyang magpari ay para mas maunawaan kung bakit siya may third eye at kung ano raw ba talaga ang calling niya. Feeling daw po niya kasi ay maliligaw siya ng landas kapag walang gabay. Dahil nga sa mga nakikita niya. Pero sa loob daw po ng seminaryo, inakala niyang ito ay lugar na wala siyang mararanasan na kung ano, kagaya ng nararanasan niya sa labas. Pero nagkamali daw siya. Mas marami raw pong spirit doon at naroon daw ang sinasabing mga demons na talagang nakakatakot. Hahadlangan ka sa pagtatagumpay ng bokasyon mo at yun daw po ang hindi niya kinaya. Unang experience daw po niya ay sa banyo habang siya ay naliligo. Feeling niya ay hindi siya nag-iisa. May mga matang nakamatsyag sa kanya. Paglabas daw po niya ng CR, sumalubong sa kanya ang isang nilalang na sunog ang buong katawan. Hindi na makilala ang itsura nito. Masama raw ang tingin nito sa kanya at ramdam niya ang galit. Pero hindi raw ito nagsasalita basta nakatingin lang sa kanya ng matalim. Sa kwarto rin daw po nilang magkaklase, may biglang tumatabi sa kanya habang natutulog. Akala raw niya isa sa mga kasama niya sa room kasi minsan daw po nagsishare sila sa isang kama kasi ramdam din ng iba ang nakakatakot na aura ng lugar. Nang idilat daw po niya ang mata ay kitang-kita daw niya ang isang demon. Nakaupo raw ito at nakatitig sa kanya. Nasabi raw po niyang demon dahil ang lakas ng aura nito na nagpapanginig sa katawan niya. Nakaupo lang daw yun sa tabi niya habang nakatingin. Sa takot daw po ay umalis siya sa kama at tumabi sa isa niyang kasamahan.
nandun na raw po siya sa kabilang kama. Pero yung demon daw ay naroon pa rin sa kama niya at sinundan siya ng tingin. Nagdasal daw po siya ng gabing yun, pagkatapos ay nawala na raw yun. Pero hindi na siya bumalik sa kanyang kama. Kinabukasan nakikipagpalit daw siya ng kwarto. Pero walang pumapayag. Kahit daw sa kama, ayaw raw ng iba na makipagpalit sa kanya. Nagtataka daw siya kung bakit ganun ang mga kasamahan niya. Hanggang sa may magkwento nga sa kanya na sa kama raw na pinwestuhan niya, walang tumatagal. Lahat daw ng gumagamit nun ay umaalis ng seminaryo dahil hindi pinapatahimik ng may-ari ng kamang iyon. Tinanong niya kung sino ang sinasabing nagmamay-ari nun dati at ang nakasagot ay isa nilang kasama na ang pinsan ay nagpari din at may kasabayan noon na gumamit ng kama na yun. Nagpakamatay raw yun dahil hindi kinaya ang depression. Pero ang sabi, hindi lang basta depression yun, talagang pinagpapakitaan daw yun ng mga demons. Ipinabless na raw ang buong kwarto pati ang kama na yun. Noon daw ay inalis ang kama. Naging bakante raw yun at after ilang years, nilagyan na uli dahil inakalang okay na. But then, ang mga umuuko pa sa kama na yun ay umaalis nga at hindi na nagtutuloy sa pagpapari. Isang gabi raw habang nakahiga si Ken sa katapat na kama dahil nga tumatabi na lang siya sa kaklase niya. Mahimbing na raw ang tulog niya pero nagising siya dahil nakarinig siya ng nagdadasal. Natuwa raw siya dahil 10 oras na ng gabi may nagdadasal pa. Talagang sobrang devoted daw nito. Pinakinggan lang niya hanggang sa bigla na lang daw nag-iba ang sinasabi. Ibang lingwahe na at pabilis ng pabilis ang sinasabi. May halong galit na raw ang pagsasalita. Kaya napadilat daw siya at tiningnan kung sino ang nagdadasal. Nakita daw niya yung nilalang na minsang tumitig sa kanya sa dati niyang kama. Nakaupo raw ito ng paluhod sa ibabaw ng kama at nagdadasal nga. Sobrang natakot daw siya kasi ang bigat daw ng aura. Para daw siyang sinasakal. Nangangatog na raw ang katawan niya ni hindi raw niya magawang kalabitin ang katabi niya. Nanghihina raw ang katawan niya pero hindi raw niya magawang alisin ang tingin sa nilalang na yon. Para daw siyang pinagsakluban ng langit at lupa nang bigla itong tumingin sa kanya. Sobrang laki raw ng mata at parang nagliliyab sa pula. Habang nagdadasal daw, bigla na lang lumaki ang bibig nito na parang wawasakin sa pagnganga. Tapos lumakas daw ang boses habang nagdadasal sa ibang lengguwahe. Parang puputok daw ang eardrum niya dahil sa lakas ng boses nito. Napatakip daw siya sa tenga. Gusto daw niyang pumikit pero ayaw daw ng mata niya. Hindi niya makontrol. Para daw siyang nahihypnotize at pinapatitig lang siya nito. Dahil maliwanag naman sa kwarto kasi hindi naman sila nagpapatay ng ilaw, nahapyawan daw niya yung krus na nakasabit sa dingding. Pinilit niyang doon ituon ang tingin pagkatapos nagdasal siya. Nilabanan niya ng dasal ang ginagawang pagdadasal nung nilalang pero halos mawalan daw siya ng ulirat nang makitang biglang bumaliktad yung krus na tinitingnan niya. Sobrang natakot na siya at nawala sa konsentrasyon. Hanggang sa nagising daw ang katabi niya kasi umuungol daw siya. Nang yugyugin daw siya nito, napaiyak na siya. Doon pa lang daw siya nakagalaw. Humagulgul daw talaga siya dahil sa takot.
Hindi raw siya makapagsalita nang tanungin kung ano ang nangyari. Itinuro na lang daw niya ang krus sa dingding na nakabaliktad pa rin. Natakot din daw ang katabi niya. Pero nawala na raw yung nilalang na nagdadasal ng magising ang katabi niya. Nung oras daw na yun, ginising nila ang lahat ng kasama sa kwarto. Nagpasya sila na sa labas daw sila magpalipas ng tulog. Pagkalabas raw nila ng kwarto, narinig nila na biglang may nagwala sa loob kahit wala nang naiwang tao doon. Parang ibinalibag daw ang lahat ng gamit. Nagtakbuhan daw sila sa ibang room at doon sila nakisiksik. Kinabukasan daw ilan sa kanila ang nagpasyang umuwi at hindi na tumuloy sa pagpapari dahil sa takot. Aminado si Ken na hindi niya kinaya ang takot dahil mismong nakikita niya. Dahil sa third eye niya. Inisip niya na baka hindi doon ang calling niya. Sa ngayon, isa ng professor si Ken sa isang university. Nagkikita pa rin kami paminsan-minsan. Pero mas madalas kaming magka-chat. Madre sa hagdan. Sabi nila may madre daw na walang ulo ang nakikitang nakatayo sa staircase ng classroom namin. Inihiwalay kasi nila kami sa main building dahil worst section daw kami, kaya sa dating seminaryo kami nag-classroom. Mas malapit din ito sa simbahan at kumbento. Iniisip nila na mas babait kami at magbabago kapag malapit kami kay Lord. Pero mukhang hindi. Sutil pa rin kasi kami. October noon, school intramurals bago ang sem break namin. Sa main building kami nagstay kasi nasalansan kami sa iba-ibang team. Kaya kung nasaan ang team namin, doon din kami. So ibig sabihin, walang tao sa classroom namin dahil nasa main building kaming lahat. Tapos itong best friend kong si Diwa, nakasalubong ko sa may hallway, malapit sa building ng classroom namin. Inaya niya akong mag-CR. May sarili kasi kaming CR sa may classroom namin, kaya gusto niya raw doon mag-CR para may privacy kami. Siyempre dahil hindi naman kami nagpapaniwala sa mga kwentong katatakutan, pumunta kami roon. Itong classroom namin ay nasa second floor ng dating seminaryo. Yung first floor ay computer at typing rooms. Sa likod noon ay bodega ng mga sirang upuan. Tapos katabi noon ay CR. Doon kami pupunta. Pagkaapak ko sa may gate. Opo, may gate dito. Para itong Baguio White House. Ganoon ang itsura. Sa may gate pa lang, nakaramdam ako ng kakaiba. Parang may nagmamasid sa amin ni Diwa. Hindi ko matukoy kung saang direksyon nagmumula. Pero ramdam ko talaga na may nakatingin sa amin. Daldal naman ang daldal si Diwa tungkol sa mga katim niya, habang ako, iba talaga ang nararamdaman ko. Naging magugulatin na nga rin ako that time na kahit mahinang sound na naririnig ko ay nagugulat na ako. Napansin din yun ni Diwa at pinagaan niya ang loob ko. Pero mabigat talaga sa pakiramdam kasi parang may sumusunod na sa amin. Pumasok na si Diwa sa CR. Ako naman dahil natatakot na,
Sumandal ako sa pader malapit sa pinto ng palikuran. Nagkakwento pa rin siya pero hindi ko na naiintindihan. Kung saan-saan ako lumilingon, hindi ako mapakali. Napasigaw pa ako nang biglang buksan ni Diwa ang pinto ng CR. Kinantsawan pa niya ako na masyado akong matatakutin. Sagot ko naman, natatakot na talaga ako. Kaya umalis na kami roon. Hinila ko pa siya palayo. Nang nasa may gate na kami, pinigilan niya ako at sinabing kuhanan ko raw siya ng picture. Kaya tumigil kami saglit. Cellphone ko ang ginamit kong pang-capture. Nang matapos, biglang nag-ring yung cellphone ko. Nakita kong nakaregister doon ang pangalan ni Diwa. Sasabihin ko sana sa kanya na napindot ang cellphone niya, pero nang bumaling ako, wala nang tao roon. Nilukuban na ako ng kakaibang lamig at takot. Nagtatakbo akong palayo sa building namin. Nang makarating ako sa main building, saka ko tinawagan si Diwa. Pagkaangat niya, pinagsabihan ko siya na hindi nakakatuwa ang ginawa niyang pangpaprank sa akin sa classroom building namin. Tinanong ko pa siya kung saan siya nagtago para takutin ako. Tapos nang marinig kong umubo siya at nagsalita ng paos na boses, doon ko napagtantong may sakit siya. Sabi niya hindi raw siya pumasok kasi may sipon at lagnat siya gawa ng ground demo ng street dancing noong nakaraang araw. Dahil doon, pinatayan ko siya ng tawag. Tinawagan niya ko ulit pero hindi ko na sinagot. Matapos yun, palagi ko nang napapanaginipan ang classroom namin. Palaging sa harap ng building na yun ako nakatayo habang nilalagpas-lagpasan lang ako ng mga estudyante. Ang mas nagpakilabot sa akin sa mga panaginip ko ay yung umakyat ako papunta sa classroom. Nasa taas na raw si Diwa. Tinatawag ako kasi late na raw ako sa klase namin. Kaya sumunod naman ako. Pagpasok ko, bumungad sa akin ang hagdang kahoy paakyat sa taas. Dumagundong ang tunog ng paa ko nang umapak sa unang baitang ng hagdan. Ganon din sa ikalawa at ikatlo pero natigil lang nang may maaninag akong nakatayo sa itaas ng hagdan. Marahan kong iniangat ang ulo ko at doon ko nakita ang isang madreng nakabelo pero walang mukha. Parang walang hanggang butas ang mukha niya. Papalapit sa akin na naka-extend ang mga kamay sa akin. Mas lalo akong natakot nang mapansing hindi siya naglalakad. Nakalutang siya, kaya nagsisigaw ako at nahulog sa hagdan. Tapos nagising ako na parang nahulog din ang pakiramdam. Ilang araw akong walang maayos na tulog, kaya bumigay na ang katawan ko. Nilagnat ako. Doon lang ako naglakas ng loob na ikwento kay Mama ang mga nangyari sa akin sa school. Si Mama ay paniwalain talaga sa mga kababalaghan na kabaliktaran naman kay Papa. Sinipat ni Mama ang kanang tenga ko. Sabi niya malamig daw. May bumati raw sa akin. Tinawagan niya agad ang Lola Teresita ko, ang nanay niya, para gamutin ako. Pagkarating ni Lola, naghanda siya ng 5 butil ng palay. Tapos nagtanong siya kung sa building daw ba ng classroom namin ako nabati. Tapos inilagay yung 5 palay sa tubig. Lahat ng mga butil lumutang. Ibig sabihin daw nun ay oo. Kumuha ulit siya ng 5 butil ulit at nagtanong kung ilan ang bumati sa akin at inilagay sa tubig. Isa lang ang butil na lumutang. Kumuha ulit siya ng 5 butil at nagtanong kung buhay raw ba ang bumati sa akin. Pagkalagay niya sa tubig, lumubog lahat ang butil. Doon ako pinanindigan ng balahibo
kasi hindi buhay ang bumati sa akin. Binati ako ng patay. Kinuha niya yung mga butil na nakalutang at inilagay sa bulak. Kumuha siya ng sinulid, isinuksok sa damit ko yung butil na nabalot ng bulak habang nagchachant ng, "Abi, Abi, halikaw na. Abi, Abi, halika na. Umuwi ka na sa bahay." Paulit-ulit yun hanggang sa maitali niya sa damit ko yung bulak. Kinuha rin niya ang damit kong suot noong nabati ako. Iwinagwag niya sa main gate habang tinatawag pa rin ako. Nang matapos ay isinabit niya yon sa harap ng pintuan namin. Hindi ko alam pero bumuti ang aking pakiramdam at nakatulog na ako ng mahimbing. Umayos na ang pakiramdam ko pagkatapos noon. Pero ipina-check up pa rin ako ni Mama. Normal naman lahat ng mga tests ko. Ang sabi ni Lola Teresita, udong daw ang tawag sa ginawa niya. Ito po ang kakaiba kong kwento. Marami pong salamat sa bumubuo ng kwentong Takip Silim. More stories to come po para sa lahat ng tagapakinig. Itim na kamay sa hagdanan. Magandang araw po, kwentong Takip Silim. Ako po si Jonah. Gusto ko pong ibahagi ang kwento ng lola ko noong nabubuhay pa siya. Close po kami ni lola noon. Laking lola po kasi ako. Mahilig akong magpakwento sa kanya at ang ikikwento ko ngayon ay isa sa mga karanasan niya. May third eye po kasi ang lola ko at lapitin talaga siya ng mga hindi nakikitang nilalang. Mayroon po kaming lumang bahay dati at nakatayo ito sa may bukid namin. Pero wala na po yun ngayon dahil inabagsak ng bagyo noon. Hindi pa po kasi yun sementado. Nung nasa bukid pa raw po nakatira ang lola ko, napakarami niyang karanasan na hindi malilimutan doon. Madalas daw po siyang nakakakita ng mga nilalang na napapadaan sa bukid namin. Nung una raw po akala niya ay nakikidaan lang na tao dahil tinatahulan ng alaga nilang aso. Pero nang tingnan niya ang aso nila noon, natatakot daw po pala ito. Tumatahol daw po ito ng paatras at nakabaluktot ang buntot sa ilalim ng tiyan. Kapag ganoon daw po ang aso nila, alam na niyang hindi normal ang nakikita nito. Isang beses raw po ay may nakita siyang maitim na nilalang na naglalakad sa pilapil palapit sa luma naming bahay. Wala pa raw po ang magulang nila dahil nagpunta sa kumarin lang nagpabinyag ng anak. Dahil daw po sa takot ng lola ko sa papalapit na nilalang, agad daw niyang isinarado ang pintuan. Inilagay din niya ang bangkalang ng pinto para hindi raw makapasok ito dahil nasa isip ng lola, masamang tao ito.
Itsura pa lang daw, nakakatakot na dahil sobrang itim nito. Payat ang katawan, parang anino raw na naglalakad sa kaitiman. Pagkasarado raw ng pinto ay tinawag niya ang mga nakababata niyang kapatid at nagtipon-tipon daw sila sa sulok dahil sa takot. Nararamdaman daw ni Lola na talagang papunta sa bahay yung nilalang dahil naririnig niya ang yabag nitong papalapit. Pinakiramdaman daw ni Lola kung nasa na banda yung nilalang. Pero bigla na lang nawala. Hindi na niya narinig ang ingay ng paglakad nito. Nung inakala niyang wala na, napanatag na siya. Matapos ang ilang minuto, bigla na lang may kumatok sa pinto. Pinakiramdaman daw niya ang katok. Sa una ay mahina ito, hanggang sa naging malakas na. Parang gusto nang gibain ang pinto. Nakita pa raw nilang magkakapatid na umuuga yung pinto dahil sa lakas ng katok. Hindi raw nagsasalita si Lola dahil natatakot siya na baka sumagot ang hindi naman totoong tao. Yung mga kapatid naman niya ay nag-iiyakan na dahil natakot din sa pagkalampag ng pinto. Hinayaan lang daw nila yun hanggang sa nawala na. Hindi raw binubuksan ni Lola ang pinto hanggang sa dumating na ang mga magulang nila. Nung kumatok daw ang mga magulang nila ay halos ayaw pa nilang pagbuksan dahil baka yung nilalang daw ang kumakatok. Pero nang magsalita na raw ang tatay nila dahil nagalit na, saka palang binuksan ni Lola ang pinto. Nang tanungin daw siya kung bakit saradong-sarado ang pinto, sinabi niyang may itim na nilalang na gusto silang pasukin. Tinanong pa raw si Lola kung anong nilalang yun, pero nang ilarawan daw niya, hindi siya pinaniwalaan. Baka raw namalikmata lang siya. Mula ng araw na yon, lagi nang may nararamdaman si Lola na kakaiba sa bahay nila. May nararamdaman daw siyang naglalakad sa sahig, pero wala namang tao. Tabla pa po ang sahig ng bahay nila noon. Nililinis pa nila yon at pinakikintab ng bunot ng niyog. Ang floor wax daw nila noon ay dahon ng saging na inihahampas lang nila sa sahig, saka binubunot. Dahil ang sahig ay gawa sa kahoy, nararamdaman daw ni Lola na bumababa ang sahig nila na parabang may mabigat na tumatapak. Naririnig pa raw niya ang tunog na parabang mabigat talaga ang naglalakad sa sahig nila. Naghihimay daw si Lola ng malunggay noon dahil inutusan siya ng nanay niya. Huminto daw siya saglit at sinilip mula sa pwesto yung lugar kung saan may naglalakad. Maliit lang naman po ang luma naming bahay. Magkadikit lang ang kusina at sala. Kurtina lang ang nakaharang. Uso pa po kasi noon ang mga bahay na may silong. Kaya talagang mararamdaman ang sahig kapag lumulundo. Nang silipin daw po ni Lola yung sala, wala naman daw po siyang nakitang tao, pero nang tingnan daw niya ang sahig, may nakita siyang shadow o reflection. Dahil nga laging makintab ang sahig nila, kaya nakita niya yung maitim na reflection.
Dahil sa takot niya ay nagsisigaw daw siya kaya dali-daling pumasok sa loob ng bahay ang nanay niya. Nasa labas daw kasi ito at nakikipag-usap sa kanyang kumare. Nang pumasok daw ay tinanong siya kung ano ang nangyari. Pero nang sabihin niya ang nakita, nabatukan pa nga raw siya kasi wala naman daw tao. Sinabihan daw siya ng nanay niya na huwag magsalita ng mga hindi naman totoo. Dahil baka raw malaman ng mga kapitbahay at isipin na may anak siyang nababaliw. Mula daw po noon kahit may nararamdaman o nakikita ang lola ko ay hindi na niya sinasabi sa nanay niya. Isang experience pa raw ng lola ko ay noong naliligo siya. Araw daw ito ng Sabado. Alam niyang wala siyang kasama sa bahay kasi madalas ang mga kapatid niya ay nasa labas at naglalaro. Ang nanay naman niya ay nasa kapitbahay. Nagkikipagkwentuhan kapag wala nang gagawin sa bahay. Habang naliligo, nakarinig siya na may umubo. Boses lalaki raw ito. Pero nang tawagin niya ang kanyang tatay dahil sa inisip niyang umuwi ito galing sa bukid, wala raw sumasagot. Kinilabutan na siya. Kaya nagmadali na siya sa paliligo at lumabas agad ng banyo. Nang makalabas ay wala siyang nakitang ibang tao sa bahay. Dali-dali raw siyang nagbihis at lumabas ng bahay. Nung nasa labas na siya, sinilip pa niya ang loob ng bahay nila dahil iniwan niyang bukas ang pinto. Nakita raw niya na may nakaupo sa upuan sa may kusina. Paalang daw ang nakita niyang nakalabas dahil nahaharangan na ng kurtina ang ibang parte ng katawan. Kinilabutan daw siya dahil sobrang itim ng nakita niyang paa. Payat pa ito at mahaba ang binti. Parang nauubusan daw siya ng dugo sa katawan dahil sa takot. Bigla daw siyang nanlamig, kaya pinuntahan na lang ang nanay niya sa kabilang bahay at hinintay itong umuwi. Matapos daw ang ilang sandali ay nakalimutan na niya ang mga nangyari dahil wala na siyang naririnig at nararamdaman. Akala niya ay tapos na ang pagpaparamdam ng nilalang na kulay itim. Gusto daw niyang kumuha ng mangga, kaya umakyat daw siya sa hagdan. May kataasan po kasi ang sanga ng puno, kaya nilagyan nila ng hagdan para mas mabilis na makaakyat doon. Sa huling baitang ng hagdan, bago niya alisin ang paa, bigla na lang may humawak na kamay. Napakalamig daw ng kamay na yun, parang galing sa paghawak sa yelo. Mahigpit daw ang paghawak sa paa niya na parabang ayaw siyang paakyatin sa puno. Ikinawag-kawag ni Lola ang paa niya para matanggal yung kamay na nakakapit. Pero lalo lang humihigpit ang pagkakahawak nito. Nararamdaman na niya ang sakit dahil pahigpit ng pahigpit ang paghawak. Ayaw daw niyang tingnan dahil natatakot siya. Pero dahil ayaw siyang bitawan, tiningnan niya ito. Nakita niya na kulay itim ang kamay na ito. Mahaba ang kuko. Mahaba talaga at matulis na parang matigas. Maitim din ang kuko nito. Nang tiningnan daw ni Lola ang mukha ng nilalang, una niyang nakita ang mata nitong bilugan. Hindi naman daw nanlilisik. Parang nagmamakaawa ang itsura ng mukha nito. Parang gusto siyang pababain sa puno,
parang nag-aalala na baka siya ay mahulog. Pero mas nauna sa kanya ang takot. Napasigaw si Lola at nawala ng balanse kaya nahulog siya sa lupa. Pero pakiramdam daw niya ay nasalo siya ng nilalang na yun. Dahil hindi niya naramdaman ang sakit ng katawan nang siya ay mahulog. Napapikit daw siya ng mahulog at nang dumilat ay nasa lupa na siya. Nakita na lang niya ang nanay niya na tumatakbong papalapit sa kanya. Galit na galit daw sa kanya ang nanay niya pero alam niyang dahil ito sa pag-aalala. Hindi raw siya makasagot. Kinagilap niya agad ang itim na nilalang pero wala na raw sa paligid. Nung gabi bago siya matulog ay tinanong daw siya ng tatay niya kung may masakit daw ba sa kanya. Baka raw kasi may pilay siya. Pero sinabi niya na wala namang masakit dahil nga hindi niya naramdaman ang pagbagsak ng katawan sa lupa. Pero sinabihan pa rin siya na kapag may nararamdaman ay magsabi. Natutulog na raw lahat pero ang lola ko ay hindi pa makatulog. Init na init daw ang pakiramdam niya. Pero yung paa niyang hinawakan ng itim na nilalang ay ramdam pa niya na para bang nakakapit pa roon ang kamay nito. Ramdam pa niya yung lamig ng kamay. Maya't maya raw ang biling niya sa papag. Hindi raw talaga siya makatulog. Hanggang sa maramdaman niya na tumutunog na naman ang sahig nila. Parang may naglalakad. At naririnig niya na palapit ito sa kanya. Nagsimula na naman daw siyang matakot. Sobrang kaba ng dibdib niya dahil alam niyang yung itim na nilalang na naman yun. Gusto niyang gisingin ang nanay o kaya ang tatay niya. Pero ayaw niyang gawin dahil tiyak na papagalitan lang siya ng mga ito. Habang papalapit daw ng papalapit ang naglalakad na yun, naiiyak na siya sa takot. Kahit anong hagilap daw ni Lola sa buong bahay para tingnan ang papalapit, wala siyang makita dahil sobrang dilim ng paligid. Patay na ang ilaw nilang gasera, kaya madilim na ang buong bahay. Wala siyang maaninag hanggang sa wala na siyang marinig na ingay ng paglalakad. Nakahinga siya ng maluwag dahil umalis na raw ang nilalang. Pero maya-maya ay naramdaman niyang may humahaplos sa kanyang buhok. Ramdam niya ang kamay nito na sobrang lamig. Ang haba ng daliri nito ay kayang saklubin ang buong ulo niya. Tinawag niya ang nanay niya. Bigla raw na alimpungatan ng magulang niya at bumalikwas mula sa pagkakahiga. Nagsindi raw ng ilaw at agad siyang pinuntahan ng tatay niya para tanungin kung ano ang nangyayari. Bakit daw siya umiiyak? Kaya sinabi na raw ni Lola ang lahat sa tatay niya. Hinawakan daw ng tatay niya ang noo at leeg niya para sa Latin kung may lagnat siya. Tapos sinabi raw nito na nagdidelirio si Lola sa taas ng lagnat. Agad daw na nagpainit ng tubig ang nanay niya para punasan siya ng maligamgam nang bumaba ang lagnat. Nag-uusap daw ang magulang ni Lola na para bang hindi siya pinapaniwalaan. Ang sabi raw nila,
baka napilayan si Lola ng mahulog mula sa mangga. Umaga na raw pero hindi na nga nakatulog si Lola. Kaagad daw siyang dinala sa manghihilot. Nasa bakuran pa lang daw sila ay gulat na raw yung manghihilot nang makita sila. Akala daw nila ay nagulat ito dahil buong pamilya silang pumunta. Mas ikinagulat daw nila ang ginawa ng manghihilot dahil pumasok itong bigla sa loob ng bahay. Akala raw nila ay ayaw silang harapin dahil masyado pang maaga. Napahinto raw sila sa paglakad kasi nag-alangan na silang tumuloy. Pero nang lumabas daw ang manghihilot ay may dala na itong garabon ng asin. Isinaboy daw paikot sa bakuran nila. Pagkatapos ay naghagis ng mga insenso sa sinisigaan nitong mga tuyong dahon. Pinausok daw ng pinausok ng manghihilot ang siga na halos umamoy na ang matapang na insenso. Nagulat daw ang lahat nang biglang nahirapan ng huminga ang lola ko. Dali-dali raw silang pinapasok sa loob ng bahay. Tinanong daw sila ng manghihilot kung bakit balot na balot ng damit si Lola. Ang sabi naman ng nanay niya, mataas daw ang lagnat at ginaw na ginaw. Nang salatin daw ng manghihilot ang noo ni Lola, agad daw siyang tinanong kung nahawakan daw ba siya ng nilalang na yun. Gulat na gulat daw ang magulang ni Lola sa tanong ng manghihilot kasi wala talaga silang ideya sa nangyayari. Tapos bigla na lang daw napaiyak si Lola. Tumango siya at ikinuwento na nga ang nangyari. Nang tingnan ng manghihilot ang paa ni Lola, nagulat sila kasi may pasana ito na parang ang hinawakan ng mahigpit. Tinanong uli si Lola ng manghihilot kung gaano nakatagal siyang binibisita ng itim na nilalang. Pero umiling daw si Lola dahil hindi na niya alam kung gaano katagal. Pero sabi niya, bata pa lang siya ay nagpapakita na nga ang nilalang na yun. Pero noong nagdalaga na siya, mas madalas na. Sinabi rin ng manghihilot na kasama nila ang nilalang na yun nang pumunta sila. Kaya raw pala habang papunta sina Lola sa bahay ng manghihilot ay ramdam niya ang malamig na hangin na parang laging nasa malapit. Yun daw pala ay nasa likuran lang nila at sunod ng sunod. Kaya raw ginawa ng manghihilot ang pagsaboy ng asin ay para hindi raw ito makatuloy sa loob ng bahay. Yung usok naman ng insenso ay para itaboy raw ito. Ayon sa manghihilot, malaki raw ang gusto ng nilalang na yun kay Lola. Talagang binantayan daw siya hanggang sa magdalaga. Sinimulan na si Lolang suubin. Ito raw po yung naglalagay ng insenso at kamanyang sa nagbabagang uling. Pagkatapos ay inililibot ito kay Lola at itinataboy ang usok sa kanya habang nagdadasal ang manghihilot. Pagkatapos kinuha ng manghihilot ang nabuong kulay puti doon sa uling. Kitang-kita raw nila ang hugis ng nilalang doon. Matangkad daw ito at payat na payat. Kulay puti yung insenso, pero may kulay itim na hugis na katulad daw talaga ng itsura ng nilalang na laging nagpapakita kay Lola. Ipinakita raw ito sa magulang ni Lola at sinabi na yun daw ang nilalang na nagkakagusto kay Lola. Dinurog ng manghihilot yung nabuong insenso at inihalo sa langis. Sakay binahid na pakrus sa noo at magkabilang pulso ni Lola.
Pinahiran din ang ibabaw ng magkabilang paa niya. Pagkatapos, hinilot na raw si Lola. Parang haplos lang ang panghihilot sa kanya ng matandang babae. Pero yung sakit daw ng katawan niya ay iba. Parang binugbog daw ang katawan niya. Sinabi ng manghihilot na mabuti raw at naagapan si Lola dahil kung tumagal daw, baka naisama na siya sa mundo ng nilalang na yon. Yung bakas daw ng pasa sa paa niya ay palatandaan na unti-unti na siyang isasama. Tinanong pa si Lola kung bukod daw ba sa paa niya ay may iba pa itong hinawakan. Sinabi ni Lola na hinawakan daw siya sa ulo at hinaplos ang buhok. Ang sabi ng manghihilot, isa raw sa nagustuhan sa kanya ay ang mahaba niyang buhok. Madali daw talagang naaakit ang mga engkanto sa mahabang buhok kasi ang tingin nila sa mga taong may mahabang buhok ay kauri nila na naligaw lang sa mundo ng mga tao. Kaya kapag nagugustuhan nila ay tiyak daw na isasama nila yun at ibabalik sa mundo nila. Pinapili din si Lola para lubayan na siya ng engkantong itim. Dalawa lang daw kasi ang pwede niyang gawin. Ang putulin ng buhok o mag-asawa na. Dahil nag-aaral pa si Lola at wala pa sa kanya ang pag-asawa, pinili niyang putulin na lang ang kanyang buhok. Ayaw daw talaga ni Lola na putulin ang buhok niya dahil mahilig nga raw siyang magpahaba. Pero dahil doon, napilitan siyang putulin ang kanyang buhok. Nung araw na yon, pagkatapos siyang hilutin, lumabas si Lola sa bahay ng manghihilot na maiksi na ang buhok. Abot leeg na raw ito. Sinabihan daw siya ng manghihilot na ilagay sa siga yung kaputol ng buhok niya para makita raw ng engkanto na wala na yung binabantayan niya. Sobrang haba daw ng buhok ni Lola noon, abot daw yun sa baywang. Kaya parang naiiyak daw siya nang ilagay niya yun sa apoy. Nang unti-unti raw masunog ang buhok niya, nakaramdam na siya ng init. Unti-unti raw nawala yung panlalamig niya. Tapos nahagip daw niya sa manggahan na naroon daw yung engkantong nakatanaw sa kanila. Maya-maya raw, nakita niya itong tumalikod at napayuko. Pagkatapos daw, ay umalis na. Binilinan pa raw si Lola na huwag magpapahaba ng buhok hanggat hindi pa siya nag-aasawa. Sir Jupiter, mula po nung makilala ko ang lola ko, mahaba po talaga ang buhok niya at maganda po talaga ang buhok niya. Ang sabi niya, nagpahaba raw siya ng buhok nang magkaroon na sila ng anak ni Lolo. Kaya po nang mamatay si Lola sa edad na 97, inayos talaga namin ang mahaba niyang buhok dahil alam namin kung gaano yun kahalaga sa kanya. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat sa inyong lahat.
Alamin at pakinggan ang mga totoong kwento at salaysay sa likod ng mga misteryosong pagpatay at nakakamanghang pangyayari sa mga krimen na naganap sa iba't ibang sulok ng mundo. Takip Silim, True Mystery Stories. Ikikwento sa inyo ng inyong lingkod, Jupiter Torres. Bisitahin ang aming channel sa YouTube, Takip Silim, True Mystery Stories. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads ng Takip Silim, True Mystery Stories. Kumadronang Anino. Magandang gabi, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga nakikinig sa kwentong Takip Silim. Tawagin niyo na lamang akong Marie, 42 years old at nakatira sa Pampanga. Bata pa lamang ako ay mahilig na talaga akong makinig o manood ng mga kwentong katatakutan at kababalagan. Wala man akong kakayahang makakita ng mga bagay na may kababalaghan, pero malakas naman ang aking pakiramdam. Isa na nga dito ay noong taong 2004. Nasa 6 na buwan na akong buntis sa aking panganay nung panahon na yun. Nakatira kami ng aking asawa sa mismong shop ng motor na inuupahan namin. Maliit lang ang shop, pero para makatipid ay hinati na lang namin ang shop sa 2 bahagi. Sa harap ay shop at ang kalahati naman ay maliit na kwarto kung saan kami natutulog. Isang gabi habang nakahiga na kami at nanonood ng TV, namalayan ko na lamang na tulog na pala ang asawa ko. Tinapos ko na lamang ang pinapanood at natulog na rin ako. Mga ilang minuto pa lamang ako sa aking pagtulog nang maramdaman kong parang may nakadagan sa akin at nahihirapan akong huminga. Iminulat ko ang aking mga mata at laking gulat ko nang may makita kong 3 anino na nakatayo sa may paanan ng aking higaan. Naninigas ang buong katawan ko. Gusto kong sumigaw para gisingin ang aking asawa, pero kahit anong pilit ko ay wala talagang boses na lumalabas sa aking bibig. Naiiyak na ako ng mga oras na yun dahil naririnig ko ang malalakas na tawanan ng mga anino. Mas lalo pa akong natakot nang hawakan ng isang anino ang paa ko habang ang isang anino naman ay pilit na hinihilot ang aking tiyan na parang pilit akong pinapaanak. Habang yung isa pang anino ay nakatayo lamang at pinagmamasdan ako habang tumatawa ng malakas. Takot na takot ako dahil kahit ang daliri ko, hindi ko maigalaw. Nahihirapan na akong huminga dahil sa takot pero wala akong magawa. Ramdam na ramdam kong itinutulak ng anino ang baby ko para mailabas ko ito. Pilit akong nanalangin at nilabanan ko ang takot. Inisip ko na kapag hindi ako lumaban, baka mawala sa akin ang baby ko. Maya-maya ay naigalaw ko na ang daliri ko. Kasunod ay ang aking mga paa. Padyak ako ng padyak para makawala sa anino na humahawak sa paa ko. Nang mawala na ang pagkakahawak nito sa akin, ay saka naman ako bumaling sa naghihilot ng aking tiyan. Nang akmang hahawakan ko na siya, ay unti-unti na lang naglaho. Pati ang mga kasama niyang 2 ay naglaho rin. Pawis na pawis ako nang bumangon. Nanlalata ang katawan ko dahil sa takot ko, nagdasal muna ako bago natulog. Lumipat din ako sa kabilang side ng asawa ko dahil iniisip ko na baka bumalik sila.
Kinaumagahan, ikinuwento ko ang nangyari sa asawa ko at simula nga noon, gabi-gabi na akong may hawak na rosaryo sa pagtulog. Anino ni kamatayan. Tawagin niyo na lang po akong Aisel. Kakaiba po ang karanasan kong ito dahil tungkol ito sa anino na gumagambala sa akin. Noong una po ay sa panaginip ko lang ito nararanasan. Pero nang tumagal, nagpapakita na sila sa akin. Akala ko pa noon ay binabangungot ako, kaya lahat na lang ng payo ng mga kaibigan ko ay sinunod ko para hindi ako bangungutin. Nawala naman ang pagdalaw ng aninong yun sa aking panaginip. Pero in reality na pala sila tumadalaw sa akin. Pauwi na ako noon galing sa trabaho. Naglalakad ako sa iskinita pauwi ng bahay. Medyo maliwanag pa noon, mag-aalas 6 pa lang. Pero dahil magtatakip silim na nga, medyo creepy ang paligid. Ayoko talaga kapag papagabi na kasi feeling ko laging may magpapakita ng mga hindi nakikita ng iba. May third eye po kasi ako talaga. Pero nasanay na naman ako na nakakakita ng multo at kung ano-ano pang nilalang. Minsan niya parang nag-aabang na agad ako ng makikita para maiiwasan ko na. Kadalasan po talaga ay sa iskinita namin kapag papagabi na, unti-unti nang naglalabasan ang mga multo sa paligid. Kaya laging mabilis ang lakad ko para makauwi na agad. Mas nakikita ko kasi sila kapag gabi na. Siguro ay dahil madilim, kaya madali silang makita. Isa-isa nang nagbubukas ang ilaw sa mga poste ng eskinita, kaya nakakakita na ako ng mga anino. Yung iba ay anino ng mga totoong tao na nakakasalubong ko. Yung iba ay sa hayop na paggala-gala sa paligid. Pero may isang anino na kumuha ng aking atensyon na nagpanginig sa akin. Habang naglalakad kasi ako, ay may umaabot na anino sa may paa ko. Nagtataka ako dahil masyado naman kakong matangkad ang anino ng taong yun. Parang hindi normal kasi yung akin ay hindi naman ganoon kahaba. Noong una ay hinayaan ko lang. Pero maya-maya, naging iba na ang hugis ng anino. Nagtulis na ito na parang sungay. Napahinto ako sa paglakad at nakiramdam. Inantay ko na lagpasan ako ng anino. Kasi nasa isip ko, kapag tao lang ito na naglalakad, lalagpasan ako nito. Pero hindi rin gumalaw ang aninong nasa likuran ko. Nang maglakad uli ako, nakarinig na ako ng mga yabag na sumusunod sa akin. Medyo malayo pa naman ang bahay namin. May kahabaan ang eskinita at walang gaanong tao dahil mataas na pader ang magkabila. Walang mga bahay sa bandang unahan dahil ang may-ari ng bakanting lote ay talagang nilagyan ng pader ang lupa nila. Kalahatian pa kasi ng eskinita magkakaroon ng mga bahay. Binilisan ko ang paglakad, walang lingon-lingon dahil ang nasa isip ko baka masamang tao na nakamaskara, baka hold upin ako. Maya-maya ay may nakasalubong akong nagbabike. Kinuha ko ang pagkakataon na yun para lumingon. Sinabayan ko ang nagbabike para kapag nakita ko ang masamang loob na sumusunod sa akin,
ay makakasigaw ako ng tulong. Pero laking gulat ko nang makita kong wala namang sumusunod sa akin. Nangilabot na ako dahil naisip kong iba na ang nangyayari. Binilisan ko ang paglakad. Maya-maya ay narinig ko na naman ang mga yabag na parang sinasabayan ang lakad ko. Pagkatapos ay nakita ko ulit ang anino na umaabot na sa akin. Pero hindi ako makalingon. Basta naglakad na lang ako ng mabilis hanggang sa makita ko ang anino nagkaroon na ng kamay. May hawak itong kalawit. Sa sobrang takot ko ay napatakbo na ako. Nang makarating ako sa may mga kabahayan, hindi ko alam kung nagkataon lang ba ang nangyari o may kinalaman ng anino sa nangyari. Bigla na lang pumutok ang linya ng kuryente sa isang poste. Nagkataon pa na sa tapat ko nangyari. Napasigaw talaga ako ng malakas at kumaripas ng takbo. Pagdating ko sa amin, wala nang ilaw. Buong compound namin ay nawalan ng kuryente. Kinabukasan pa na ayos, kaya nagtiis kami na walang ilaw at bentilador. Hindi ko talaga lubos maisip kung ano ba talaga ang anino na yun at kung may kinalaman ba yun sa nangyari. Babae sa ilog. Ako nga pala si Gemart. May maliit kaming tindahan na malapit sa ilog. Maganda naman ang bentahan namin dahil maraming naliligo. Inayos na ng lokal na pamahalaan dito sa amin ang paliguan sa ilog para mas maraming pumunta o dumayo. Total, libre naman ito. Ang kaso lang, taon-taon daw ay may kinukuha ang ilog. Sabi ni nanay, pati rin ng ibang naniniwala. Sabi nila, alay daw yun. Nung bata pa ako, natatakot akong humiga malapit sa bintana ng bahay namin kasi may naririnig ako sa labas. Lagi akong pumapagitna kina nanay at tatay kahit na magkanda ipit-ipit na rin ang dalawa kong kapatid. Basta makasiksik lang ako sa kanila. Tandang-tanda ko pa nung gabing yun dahil yun ang kauna-unahang pagkakataon na maka-experience ako ng kababalaghan. Summer noon, buwan ng Abril. Maalinsangan kaya sa may bintana ako pumuesto. Kalahating semento at kalahating kawayan ang dingding ng bahay namin. Ang yero na bubong ng bahay namin ay nilagyan ng nipa sa ibabaw. Pananggaraw ng init, sabi ni tatay. Inaantok na ako nang may marinig akong umiiyak na babae. Akala ko ay si nanay. Kaya bumangon ako para tingnan. Pero ang nakita ko, pinapatulog na ang nakababata kong kapatid na si Agnes. Nakikita ko pang papahina na ang kamay ng nanay ko na siyang tumatapik-tapik sa kapatid ko. Ibig sabihin, patulog na rin siya. Biglang umakyat ang kilabot sa ulo ko. Ramdam ko pa ang panlalamig ng tenga ko dahil sa takot. Inisip ko bigla, sino yung umiiyak sa labas? Nagtalokbong ako ng kumot at mabilis na nahiga. Sumiksik ako sa tabi ng tatay ko. Lagkit na lagkit ako sa pawis kasi sobrang init
kahit na may electric fan. Ipinikit ko ang mga mata ko at pinilit na matulog. Nang makiramdam ako, ay wala na akong nakaririnig. Akala ko tuloy, guni-guni ko lang yun. Pero nang malapit na akong antukin, narinig ko ulit ang pag-iyak. Humahagulgul na talaga siya. Nagising na ang tatay ko dahil sa ginagawa kong pagsiksik sa kanya. At itinulak akong palayo, sabay reklamo na sobrang init at huwag daw akong makulit. Saka matulog na raw ako. Nanginginig na ako sa takot. Kinausap ko si tatay. Sabi ko, may naririnig akong umiiyak. Tapos sabi ni tatay, huwag ko na raw pansinin yung mga kuliglig na yun. Hindi ko alam na nagising din pala ang nanay ko. Naramdaman kong bumangon siya at hinampas sa braso si tatay. Inalis ko ang kumot sa mukha ko, sabay silang napatingin sa akin at sinabihang magpunas ng mukha at magpalit na ng damit. Basang-basa na kasi talaga ako ng pawis. Sagot ko naman, natatakot pa akong tumayo. Naririnig ko pa rin kasi yung umiiyak sa labas. Kaya inutusan na ni nanay si tatay na maglagay ng bawang, asin at abo na galing sa pinaglulutuan namin sa may pintuan at isara na rin daw ang mga bintana. Sabi rin niyang guhitan ng krus ang mga ito gamit ang abo. Mas lalo akong kinabahan sa mga sinasabi ng nanay ko. Pakiramdam ko tuloy ay papasok sa bahay yung babaeng umiiyak. Pupungay-pungay pa kasi si tatay na tumayo para gawin ang mga sinasabi ni nanay. Saka lang ako sumunod sa utos nilang magpalit ng damit. Nanginginig pa ang mga tuhod ko nang tumayo kasi naririnig kong palakas ng palakas ang pag-iyak. Mabilis akong kumuha ng damit sa Durabox at patakbong tumabi kay nanay. Lumipat na rin kaming lahat sa sala para doon matulog. Bago pa ako magtalukbong ng kumot, may nakita akong anino na biglang naglakad sa sala tapos nawala din naman. Dali-dali akong nagtalukbong ng kumot at pilit na natulog. Kinabukasan nakita ko yung mga guhit ni tatay ng krus sa mga bintana at pintuan. Sabi ni nanay, proteksyon daw yun laban sa nilalang sa ilog. Sabi niya, umahon na naman daw ito para makapambiktima at sana lang daw ay walang masamang mangyari sa maghapon. Nagbigay yun ng pangamba sa akin at takot kasi parang sinasabi ni nanay na may kukunin namang tao ang nilalang na yun para gawing alay sa ilog. Hindi ako nagpunta sa tabing ilog nung araw na yun. Nagbenta na lang ako sa tindahan. Nagpupunta talaga ako sa tabing ilog minsan para maglako ng ice cream. Pero dahil takot ako, ay sa tindahan lang ako nagtinda. Dinadayo talaga ang tindahan namin ng mga nagsuswimming sa ilog kasi ito lang ang unang tindahan na malapit sa ilog. Nang tumanghali ay narinig kong nagkakagulo ang mga tao sa ilog. Kahit si nanay ay narinig ang mga sigawan kaya napasilip din mula sa tindahan. Nakita kong nag-sign of the cross siya, tapos bumulong ng, sabi ko na nga ba, at kukuha na naman si Maria Karamot. Tinanong ko siya kung sino yun. Sabi niya yun daw ang bantay sa ilog namin. Ang kwento na nagpasalin-salin pa mula noon sa mga tao, tuwing bakasyon daw,
Nagiging tao ito at nakikihalubilo sa mga naliligo sa ilog. At kapag may nagustuhan daw itong biktimahin, ay kukunin niya. Lulunurin daw niya yun sa ilog. Dagdag pa niya na dahil mga bata pa kami noon, ay hindi na namin matandaan ang mga nangyari noong nakaraang mga taon. Pero palagi raw ganoon tuwing summer kapag kasagsagan ng tao na dumadayo sa ilog. Nung araw na yun ay may lalaking nalunod sa ilog. Lumaki ako may takot sa ilog kasi naging saksi ako sa mga kababalaghang nangyayari doon. Hanggang sa dumayo sa amin ang mga pinsan ko galing sa Cagayan Valley. School break yun at sobrang hilig nilang maligo sa ilog. Kahit tuwing gabi, naroon sila at nagbo-bonfire. Dahil nga mga bisita sila, kami ni tatay ang nagbabantay sa kanila. Kahit kasi paulit-ulit na sinasabi ni nanay na huwag pumunta sa ilog, ay mga pasaway talaga tong mga pinsan ko. Kaya wala kaming choice ni tatay, kundi bantayan sila. Pagkababa pa lang kasi nila sa tricycle, ang bungad na tanong sa akin ng pinsan ko nung sinundo ko sila sa labasan, ay kung sino raw yung magandang babaeng kumakaway. Inginuso pa niya sa akin ang sinasabi niya. Nakita ko rin naman yung babae. Nakasuot ng berdeng bestida, yung puff sleeve at smock dress. Pang summer, kaya akala ko ay bisita at dayo rin, kasi noon ko lang yun nakita. Nang matapos kumaway, ay umalis na ito. Wala naman akong naramdamang kakaiba. Hanggang sa kinabukasan nakita ulit namin siya sa may basketball court nang maglaro kaming magpipinsan. Kumakaway ulit siya na para bang kilala niya kami, lalo na si Patrick, ang pinsan ko, at kumaway rin pabalik. Ang ipinagtataka ko lang, napansin kong hindi ito nagpalit ng damit. Ito namang si Patrick defensive. Sabi niya, baka raw nilaban agad, pwede naman daw i-dryer yung damit at agad namang matutuyo kasi mainit. Hindi naman na ako umalma kasi malay ko naman kung totoo. Doon na nga nabuo yung ideya na magbo-bonfire sa tabi ng ilog. Kaya sinabi ko kaagad kay nanay yung nangyari. Pati yung mahiwagang babae. Doon kami paulit-ulit na pinagsabihan ni nanay. Pero dahil matitigas ang ulo ng mga pinsan ko, ipinilit nila ang kung ano ang gusto nilang gawin. Kaya kami ang inutusan ni nanay na bantayan sila at may ihahanda raw siya bago niya kami sundan sa ilog. Naghahapi-hapi ang mga pinsan ko. Nag-iinom sila ng alak palibot sa bonfire habang nasa gilid lang kami ni tatay, umiinom ng soft drinks. Umiinom din naman kami ng alak pero hindi sa ganong sitwasyon. Tahimik lang kaming nagmamasid sa mga pinsan kong nag-iingay at nagkakantahan. Maya-maya pa'y nakarinig kami ng parang may umahon sa tubig. Napatayo agad kami ni tatay at inilawan yung parte na sa tingin namin ay may umahon. Nakita namin na gumagalaw yung tubig. Talagang parang may umahon nga. Marahan kaming lumapit doon. Tapos inilawan ko yung sa parte ng lupa. Pinigilan ko agad si tatay sa paglapit. Kasi nakita kong basa roon na parang bang may hinatak na kung ano. Sinundan namin gamit ang ilaw yung basa hanggang sa marinig namin yung malalakas na tawanan ng mga pinsan ko.
Nakatopless na sila at sumuong na sa ilog. Nagpanik na kami ni tatay. Patakbo kaming bumalis sa kanila at pinipilit silang umahon, pero tinatawanan lang nila kami at sinasabihang ang KJ daw namin. Dapat daw maligo rin kami at samahan sila sa ilog. Saka lang kami natigil sa pagsisigawan nang biglang pumalahaw si Patrick. Nasa gitna na siya ng ilog. Tapos kumakawag-kawag ang kamay niya na gustong umahon para siyang nalulunod. Sakalang umahon ang dalawa nang makita ang nangyayari kay Patrick. Si tatay agad na sumuong sa tubig para iligtas ang pinsan ko. Pinipigilan ko siya kahit ako ay naghihisterikal. Gusto ko siyang sundan pero pinipigilan ako ng dalawa kong pinsan. Pero itinulak ko sila at minura ng minura dahil sa sobrang galit ko, pumaibabaw at pinagsusuntok ko pa si Kenneth. Habang si Dan ay inaawat ako. Sabi ko sa kanila, hindi ko sila mapapatawad kung may mangyari sa tatay ko. Naabutan kami ni nanay na nasa ganung sitwasyon. Doon lang ako tumigil, pero wala na akong lakas na tumayo. Nahiga ako sa batuhan habang umiiyak. Para akong batang nagsusumbong kay nanay, kita ko na may dala siyang 2 manok. Wala nang buhay ang mga ito at natanggalan na ng mga balahibo. Sumigaw si nanay na pakawalan na ang pamangkin at huwag gagalawin si tatay. Sabay hagis ng 2 manok sa ilog at yun na lang daw ang kuning alay. Pagkabagsak sa tubig ng mga manok ay tumahimik ang paligid, maliban sa mga iyak ko at pagtawag ko kay tatay. Ilang sandali pa, biglang may umahon sa tubig. Mabilis akong tumayo kahit na nanginginig pa ang mga tuhod. Sinalubong ko agad si tatay habang hila ang walang malay na si Patrick. Nang maiahon, ay agad na binigyan ng agarang lunas ni tatay ang pinsan ko hanggang sa umubo-ubo na ito at nagkamalay. Agad na kaming umuwi pagkatapos noon. Doon ko lang napansin na may mga tao na pala sa may ilog para makiusyoso. Nang makauwi na, doon namin nakita ang mga kalmot sa mga paa ni na tatay at Patrick. Si Patrick mayroon ding kalmot sa likod at lieg. Kwento ni Patrick, may humihila raw at kumakalmot sa kanya sa tubig, pero hindi niya raw maaninag kung ano o sino. Sagot naman ni nanay, si Maria Karamot yun. Yung natitirang araw ng bakasyon, iginugol na lang namin sa ibang bagay at hindi na nagpunta pa sa ilog. Hindi na rin nagpapakita yung babae kay Patrick. Pero napapanaginipan daw na ito minsan. Umiiyak daw ito sa may ilog at tinatawag siya. Sabi naman ni nanay, sabihin daw ni Patrick sa babae sa panaginip niya na may kapalit na siya at tigilan na siya nito. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat sa pagtanggap nito at pagbasa.